Alam mo ba, na si Dionysus ay isang Diyos sa mitolohiyang Griego? Ayon sa mga kwento, ipinanganak siya sa isang di karaniwang paraan. Ang ina ni Dionysus ay si Semele, isang mortal na babae, at ang ama niya ay si Zeus, ang pinakamakapangyarihang Diyos sa mga Griego. Ang kwento ng pagkapanganak ni Dionysus ay may kaunting kahalintulad sa ibang mga kwento ng mga Diyos at Diyosa sa mitolohiya. Ayon sa mitolohiya, si Semele ay nagkaroon ng isang relasyon kay Zeus. Ngunit ang kanyang pagiging mortal ay nagdulot ng problema sa kanilang pag-ibig. Isang araw, naisip ni Semele na humiling kay Zeus na ipakita ang kanyang tunay na anyo bilang isang Diyos. Sa kabila ng babala ng ibang mga Diyos, si Zeus ay pumayag. Nang ipakita ni Zeus ang kanyang tunay na anyo, ang liwanag at lakas ng kanyang pagiging Diyos ay napakalakas para sa isang mortal na katawan tulad ni Semele. Siya ay nasunog at namatay. Ngunit bago siya mamatay, siya ay nagbuntis kay Dionysus. Upang iligtas ang sanggol, kinuha ni Zeus ang kanyang anak at inilagay ito sa kanyang puso. At sa ibang salin kwento, ay inilagay ni Zeus si Dionysus sa kanyang hita, para doon ang bata ay lumago at mag-develop hanggang sa siya ay handa na upang mabuhay sa mundo. Sa kanyang pagkapanganak, si Dionysus ay naging isang Diyos na may kapangyarihan sa inuman, kasiyahan, at kapahayagan. Ang sanggol na Dionysus ay itinago ni Zeus mula sa kanyang nagseselos na asawa na si Hera. Inutusan ni Zeus si Hermes na dalhin ang sanggol sa isang malayong lambak kung saan siya ay inaalagaan ng isang nymph. Doon, nagkaroon siya ng magandang pagpapalaki, nakipagkaibigan sa mga leopard at tigre, at sa huli ay nag-imbento ng alak mula sa mga bampos ng ubas na tumubo sa kanyang lambak. Si Dionysus ay naging tanyag sa kasanayang ito, naglalakbay sa mga lugar upang turuan ang iba ng sining ng paggawa ng alak na nagdadala ng kasiyahan. Si Dionysus ay minsang napagkamalan bilang isang prinsipe ng isang sakim na pirata na gustong humuli sa kanya bilang pantubos. Nakiusap si Dionysus sa mga pirata, sinusubukang kumbensihin sila na hindi siya isang prinsipe o mayaman. Ngunit ang mga pirata ay hindi naniwala sa kanya, at hinayaan siyang nakakulong sa kanilang barko. Ngunit narito ang bagay na may kapangyarihan si Dionysus na lumikha ng alak mula sa anumang bagay, kabilang ang karagatan at maaari rin siyang magpalit anyo. Si Dionysus ay nagpaulan ng alak mula sa langit, at naging isang mabangis na leon, ang nalilitong mga pirata ay tumalon sa dagat. Sa halip na hayaan silang malunod, ginamit ni Dionysus ang kanyang kapangyarihan para gawing dolphin ang mga ito. Maaaring hindi isang prinsipe si Dionysus, ngunit mayroon siyang maharlikang panlasa pagdating sa pag-ibig. Nahulog siya kay Arion, ang mortal na prinsesa ng Crete. Ito ay kanyang naging asawa. Ang mag-asawa ay nagpatuloy sa isang napakasayang pagsasama, ngunit hindi tulad ng kanyang asawa, si Arion ay hindi maaaring mabuhay magpakailanman. Nang siya ay namatay, inialay ni Dionysus ang mga bituin sa langit bilang isang parangal sa kanya. Sa ngayon, ang konstelasyon na Corona Borealis, isang kalahating bilog na arco ng mga bituin na kilala rin bilang Hilagang Corona, ay sinasabing kumakatawan sa koro ng pinalamutian ng hiyas na ibinigay kay Arion ni Dionysus.